Good day everyone, ito ulit ang inyong pambansang Paint Tutor. Ang pag-aaralan naman natin today is about sa water-based floor resurfacing paint. Water-based floor resurfacing paint, Matrix. So ito yung laman niya, single component lang yan. This time, ang kulay nito is kulay blue. Yan. Naka-plastic din siya sa balde niya. Yan. Madali siyang haluin. So, ano ang water-based floor resurfacing paint? Ito ay pamintura sa flooring natin. Halimbawa, katulad nito, ito yung substrate na pipinturahan natin ngayon. Gusto natin, halimbawa yung mga tiles mo, wag lang yung granite na matigas, tapos masyadong glossy. So, ito, instead na magta-tiles tayo, ito ay hindi siya self-leveling. Ito ay water-based. No, lalong-lalo na kung mga rooms, sa loob ng bahay natin, ito ay water-based, eco-friendly, odorless. And, best siya pang DIY kasi ito na yung primer, ito na yung mid coat. Tapos pang third coat mo, kung gusto mo gusto mong makintab, meron siyang clear coat, pero ito ay semi-gloss ang dating. No, hindi siya madulas. Okay? So, yun, ito yung pag-aaralan natin ngayon. And syempre, first sa ating trabaho is kailangan nating ma-sure na ang ating substrate ay malinis. No, malinis, dry, wala yung mga grease, walang grease, oil, etc. Na kailangan pong malinis yan. Kasi, syempre, kung may mga oil o maalikabok yan, maapektuhan ang ang dikit. So, first, lilinisin muna natin siya. Lalagyan natin as para lang natin matutunan kung paano gamitin itong floor resurfacing paint natin. Marami ng mga gumagamit na ito ngayon sa basketball court, yung nakaraan futsal court, at yung nakaraan sa ibang lugar natin sa Pampanga at ibang place pa sa Pilipinas na ginagamit nila sa pickleball. So yun, ito para makita niyo kung paano gamitin. Sabi ko nga, single component to, siya na yung top coat, siya na yung primer, siya na yung mid coat, siya na yung top coat, pwede siya. But if gusto mo na makintab, meron tayong clear coat na ito as top coat. So yan, here we go. Bubuksan na natin at applyan na natin tong ating substrate. Malinis na siya. Be sure lang na malinis. At baka makalimutan ko, tandaan natin, first coat dapat tuyong-tuyo bago ka mag-apply ng second coat. Second coat tuyo bago ka mag-apply ng third coat. Kasi doon sa kabilang warehouse, naglagay na ako na ito. Sobrang tibay kapag ka proper ang dry ng bawat layer. No? Kahit binaanan siya ng forklift at nagkagrasa na anuhan, so nililinis lang, good siya. So ngayon, tingnan natin to. At be sure, kapag gumamit kayo na ito, yung moisture ng sahig. Kasi kapag may mga moisture yan, syempre,
Iba ang ano natin. Mas maganda kung tuyong-tuyo yung sahig at dry na dry, no? Kasi kung may moisture yan at may matrap na moisture dyan, pag nainitan yan o nag-evaporate yung moisture, yung mga part na yun, aangat yun. Kaya sobrang kailangan yung surface preparation natin na magiging maayos talaga siya. Okay? So here we go. Ganito lang ang paghalo ko na ito. At naka-ano siya, naka-tie, cable tie. Tanggalin lang natin. Since maliit lang naman yung substrate natin, I prepare na mag-transfer dito ng ating i-apply para hindi natin makontaminate itong buong mixture. So yan, maglipat lang tayo. Kunti lang. Kasi yung isang ganito, isang galon na ganito, ang kayang takpan nito is aabot siya ng 18 to 20 square meter per isang ganitong galon. So, malaki ang malalagyan nito. Single coat. Ibig sabihin, kung isang galon, mag 4 coats ka or mag 3 coats ka, aabot na siya. Pwede na siyang umabot ng 8 to 10 square meter per gallon. Kung mag 3 hanggang 4 coat ka. Okay? So, kung ang substrate mo ay hindi ganito kakinis, pwede kang maglagay ng tubig, pwede kang mag-dilute ng tubig dito since this is water-based at syempre odorless yan. So wala, may maaamoy ka na konting odor, so very low odor to. Pag nandito pa, no? Pero kapag ka-in-apply mo yan, wala na amoy. Actually ito wala kang problema kasi ito ay healthy paint din. So let's apply na dito sa ating substrate, sa ating press coat. Pansinin nyo ang kanyang viscosity. Ready to apply na ang viscosity niya. Yan, aabangan natin siya na matuyo. Mapapansin nyo, light or manipis lang ang ating coat. Mauna, mas madali matuyo, mas madali mag-apply kasi huwag natin hayaan na makapal pa siya at hindi pa siya ganun katuyo, mag-a-apply na tayo ng second coat or ng next layer. So, kailangan natin siyang patuyuin ng maigi. Yun, after 2 hours, ating cooking sa second coat na tayo. So, ganun lang po. Kailangan yung cooking mo, siyempre, first is the substrate preparation, second, first coating neto. Patuyuin ng maigi, dapat tuyo 2 hours minimum. Pag tuyo na siya, saka kang mag-second coat, third coat, mas maganda. Then, kung kailan gusto mo may top coat, meron tayong top coat layer na floor resurfacing paint. Okay? So, magsi-second coat tayo. Bago natin ano. Hanggang second coat lang ako dito sa video natin. Kanina, pag-ganon ako. Ngayon, pag-ganon ako. Nag-isa, so pag-ganon ako.
Tip po, tip lang po, dapat mas maganda kung ang bawat layer ay hindi siya ganun kakapal para yung tuyo niya mas maganda. O kung kapalan mo man, mas maganda kung patuyuin talagang maigi. Lalo na yung mga ilalim. So yun lang po. Once again, ito ay floor resurfacing paint ni Catrice. Odorless, water-based na flooring paint.